Okay, welcome po sa akin, hindi sa iyo. Hindi kasi kayo, nauna kayo sa akin, kaya ako dapat ang i-welcome ninyo, ano? Okay. So, gusto nyo palang no? So, mamaya na lang. Okay? Alam ko maraming inaantok, pero maganda, may insurance, di ba? Yan. Sir, gusto mo lang mag-appeal yung insurance? Wala, parang paluhan mo na, sir. Sir, i-grab mo ng opportunity. Sige sir, ako daw mo muna. Bigay ko lang sa'yo pagka. Diba? Sige na lang. Okay. So ako yung kasunod na speaker. Okay, pero may si Sam Carvalho sa lang ami pa OFW as for welfare assistance just in case of emergency. Ang iba nagtatanong ni Sam, bakit ka na dito? Nandito kami dahil sa napakaragang mga services para sa inyo. Ang nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong malalaman. Makalaman ko sa may tulog? Wala. May antok? Wala. May gutom? Meron. Okay, di ba rin? No? Magkaka-waiting kayo na busog at masaya. Kaya pagdating naman sa part ko, kahit pasalamat sila, wala naman ako nang bigyan ng pagkain. Pag-uwi, busog na busog. Ano? Hangin. Nakakapag problema, nakasimangot. Pag-uwi, nakangiti. Nung tinanong ni Mrs., mahal, kamusta ka na? Hindi sumasagot. Nakangiti pa rin. Pagtaka si Mrs., akala niya, masaya na ang asawa niya. Yung pala, may problema. Bakit? Kaya hindi sumasagot. Nakangiti pa rin habang tinatanong. Nalipasa na pala ng gutom. Sir, ikaw, gutom ka na. Gutom ka na? O sige, mamaya. Mamaya lang tayo. So, concentrate. Sir, sino mga first timers? Taas yung mga kamay, first timers. Thank you po. Welcome po sa inyong lahat, mga first timers. Example, taas yung mga kamay. Taas din. Okay, marami din po. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Example. Magtatanong lang. Example. Wow. Magtatanong naman. Masarap pa po kayo eh. Masarap? Masarap. Ma'am? Masarap na. Mahirap. Ma'am? Naranasan mo na ba? Yung buhay na masarap at mahirap. Naranasan mo naman hindi pa? Siyempre naman po sir. Naranasan mo na? Opo. Hindi lang sobrang hirap. Sobrang sakit pa. Bakit pa una? Pero, sobrang sarap naman. Tama? Okay. Ngayon, mahirap, hirap, sakit. First time kadalasan, pag nagtanong ako dito, masarap buhay OFW, hindi. Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. Nung marinig ng mga first timers, pumasok na siya ng mga isipan. Ha? Totoo yun. Ma'am, tama. Ilang taong ka sa labas ng bansa, ma'am? 4 years. 4 years. Okay. Anong trabaho mo doon? Housekeeping. Housekeeping. Okay naman. Natapos mo. Yes po. Na-extend. One contract on sa extend. Talaga? Opo. Ibig sabihin, magandang performance mo. Pero maniwala ka, ma'am, ako talaga ang speaker ngayon. Kasi iba sir, hindi ka niniwala na ako ang speaker. Pag nagtanong ko, bakit? Ang iba, hindi naniniwala. Bakit? Tanong ko, ang sagot sa akin sir, ay kasi, ang pangit. Pero may sumagot sa akon. Kung sino ang pinakamaganda, siya ang tagapagtanggol ko sumagot. Eh bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, saan niya? Yung sagot sa akin, sir, sa performance yan. Kung may performance ka man, magaling ka sa performance. Magaling din ako sa performance. Okay! Kaya ako nandito. Kaapat na taon, ang tanong, sinong 20 years sa labas ng bansa? Umabot ng 20 years. Meron? Meron lang yan. Huwag maya. Sir, madaldal ako din ako. Tanungin ko ito mga 20 years! 15 years, meron? 15 years, sir?
15 years sa labas ng bansa. 13 years. Okay. Sa 13 years, sir, nasa labas ka ng bansa, di ba? Lagi kang nagpipidos. Noon. Bago ka umalis, nagpidos ka tama hindi. Tama! Nung magpidos ka, saan ka nagpidos dati? Dito ba? O hindi? Saan ka nagpidos mo? Online. Nung mag-online pidos ka, nakita mo ba ako doon? Parang, Parang ikaw yun online pidos lang? Ikaw naman sa pidos Oo, sino? ayun, ikaw nga yun. Ano pangalan? Ewan ko, dadapa ka lang. Hindi ba lang? Hindi. Ako, nakaranas ng madapa. Online, kadalasan kasi nakaganito. No? Kunyari, nakikinig, hindi naman pala. Kadapa. Karate lang ang pinapakita. Yung liog. Alam yung liog? Ha? Salitang, ano yan? Latin. No? Tumawa! Latin. Bakit alam si Latin? Salita yun yan. Naintindihan mo? Ha? Cebuano. May Cebuano dito. Sir, hindi mo ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako sa loob ng computer. Ganito. May nagtanong ako kahapon, sir. Nakita ang balik ka na. Sabi niya, nakasampung balik na, sir. Nakita mo na ako sa binasyon niya. Sabi niya, hindi po. Sabi ko, tama. Hindi mo ako nakita. Kasi wala naman talaga ako doon. No? Ngayon nakita mo ako, sir. Yung personal. Ayos, di ba? Okay. Maraming salamat. Sino mga Bisaya? Luzon. Luzon. Visayas. Oh, Mindanao. Meron? Luzon, Visayas at Mindanao. Tama lang. Oo, yan. Yeah. Okay, sir. Pasok ka, pasok! Okay ba? Sabi niyo ba? Kailan kayo tapos? Actually, pag ako nagtutorpedo, bago mag-lockdown, o wala pang lockdown, 1.5 hour. Ngayon, maiksi na lang ng oras ko, 30 minutes na lang. No? Kaya, hindi ko na patanggalan kasi alam ko, ang iba totoo na. No? Okay. So, Sam Carbausa ng Amiba o FW. Totoo yung sinasabi ng karamihan, kadalasan, hindi masarap. Bakit? Unang alis mo pa lang sa Pilipinas after mo magpitos, di ba? Pero magtanong muna ako, lahat ba 100% makaalis na, taas mo kamay? Wala pang ikaw sir, 100%. Ang tanong, lahat ba nakapag-sign na ng kontrata? Taas mo kamay? Maraming salamat po. Okay. So sana, kung kayo 100%, yung excitement mo ngayon, after naman ito, dapat hindi mabawasan yung excitement mo na 100%. Ha? Kasi marami akong babanggitin mamaya. At pag narinig ko, pamarinig mo, baka nangyari sa'yo. So baka mabawasan yung excitement mo. Hanggang sa matapos, yung pagtuto ko dito, baka ubos na yung excitement mo. Bakit? Marami akong sasabihin sa inyo na dapat niyong malaman. Kaya ako nandito. Hindi madali ang pagiging buhay. OFW. Pagdating sa labas ng bansa. Kaya normal lang. Ang pag-usapan natin ngayon, hindi na po insurance, hindi na po pag-ibig. Pero maganda, i-grab nyo ang insurance sa FWD. Swerte nyo nga eh. FWD, hindi PWD. Tama? Tama? Oh, kayo ang pinakaswerte nyo yun! Pag nag-member kayo sa insurance na doon, hindi PWD, kundi FWD. Ayos! Susunod ako! Kailan mo kayo mag-member? Oh, pag natapat ka ng LED, oh. Malaking bonus makukuha mo. Okay. Malaki yung ano mo. Okay. So ngayon nakakapagod man. Parang nakalimutan ko. Nung kita ko ng brand na ito, parang nabuhusan ako, pero talagang hindi ako mabuhusan, sir. Okay, ganito ha. Ma'am, isa-upload ka, first time, eh. Oh, sige. Pag-iyak ka ko. Ingat ko kayo ha. Kasi, unang upload mo pa lang ngayon, normal lang. Pag-alis mo, may mararamdaman ka na sinasabi ng mga isa-abroad, hindi masarap. Kasi siyempre, unang pag-alis mo pa lang, may mararamdaman ka na agad, no? Pag hinatid ka ng airport, doon, maramdaman mo na yung parang
Ang lungkot, di ba? Maparayo ka na sa asawa mo, sa mga anak mo, tapos hinatid ka pa sa airport. Nung hinatid ka sa airport, wow, halos hindi na kayo nagtitigan na kayo, no? Kahit malayo, no? Gusto mong kausapin, hindi mo makausap. Ito pinaka-problema, nung sumakay na, no? Kayo sa plane, babay ng babay ka na lang, yung pamilya mo, babay din ng babay, di ba? Tapos nung nasa ulap na yung asawa, hindi ka na makita. Pag ganito ba dito na lang, wala na talaga. Pati ikaw, ganun, hindi mo na talaga makita. Hanggang nakarating ka na sa labas ng bansa, kinabukasan, umpisa ka ng work, no? Tapos nakakaramdam ka ng pagod, umpisa na. Sabi niya isa, nagpapalo. Umpisa na! Talagang halos hindi ka na makatulog. No? Kasi may 3 months period, di ba? Yung tawag na provincial period. Yung maramdaman ngayon na super hirap, super sakit, lalo na pag ikaw ay gusto magpahinga, gutom, gusto kumain, wala ka nang matawagan kasi wala ng pamilya mo, ikaw lang mag-isa, sarili mo na lang, no? Tapos gusto rin mong makatulog, no? Wala talaga. Ilang araw na nakalipas, nakapag-isip ka na tumawag, nung tinawagan mo sila, wow, buti na lang malakas naman ang signal. Kaya nung mag-video call kayo, nakita ka niya sa cellphone, nakita mo rin siya. Pero nung nawala ang signal, nawala siya, nawala ka rin. Tama ma? Nung mawala ka, ano ba ito? Pero nung nagtatrabaho, tuloy-tuloy na nagtatrabaho, tapos palapit yung pagkatapos ng takot na end of the month, sa sahod ka na, tatanggap ka na ng sahod, di ba? No? Tatanggap ka na ng sahod, medyo masarap ng pakiramdam, lalong-lalo na, nung pinadalahan mo ng pamilya mo, sobrang sarap ng pakiramdam pag nakatulong ka na, tama? Yes po. Sobrang sarap talaga. Yan, naramdaman mo yan, ma'am? Sarap at saya ang naramdaman mo. Kaya, ilang buwan na nakalipas, kinukulit ka na kasi, nasanay na. Gustong makatanggap agad ng padala, hindi ka pa katapos sa iyong pagtatrabaho, hindi pa umabot isang buwan, nanghihingi naman, no? Iluwi mo na. Ano? Halos, parang nagsawa ka na, ayaw mo na rin silang makita. Hawa kasi, kumikita ka na, di ba? Ang kulit! Kaya ang iba, maraming mga OFWs, lalo ng asawa na lalaki na iwan sa Pilipinas, no? Tapos yung babae na trabaho sa labas ng bansa, dahil sa kakulitan ng asawa ng lalaki, ikaw pa ang nareklamo. No? Nagreklamo sa akin, sir, tulungan mo naman ako, sir. Ma'am, sir, bakit? Nagreklamo ka, sino yung reklamo mo? Sir, asawa ko, sir, hindi na ako pinapadala. Ang kapal. Siguro ng pera mo. Kaya, wala nang bawas. Sinabi ko sa mga, wala naman. Ang kapal ng pera mo, siguro, kaya hindi ka na nakapagpadala. Bakit? Dapat nga, ang asawang lalaki, inireklamo ng asawang babae, di ba? Sino masisipag? Lalaki, babae? Bye. Oh. Babae na masisipag! Paano tayo? Yan ang nagiging cause minsan ng asawa at mag-asawa na pinag-away. Tama, kasi ikaw masipag ka rin ba? Saan masipag? Masipag magkato. Grabe ang tato niya, sir. Mrs. May ano? Hoy! Ganun ang sitwasyon ng pamilya buhay OFWs. No? So ngayon, kaya lang ang tanong, lahat bang nag-abroad? Lahat ba ay nagtagumpay? Dahil po. Hindi. Kaya ako nandito. Just in case of emergency. Sana yung nangyari sa iba, ni isa sa inyo, huwag mangyari. Naalaala niyo ba si Sara Balabagan? Naalala niyo? Ang tanong, ano si Sara Balabagan? OFW. Yan ang tamang sagot ko. Kasi ang sagot ng isa dito, kahapon, sabi niya sa akin, sir, babae. Kaya ang Sara eh. Kaya ang Sara. Di ba? So, ibig sabihin, babae. Ano nangyari kay Sara? Di ba nakulong siya at pinatulan ng kamatayan? Bakit siya nakulong? Ang sagot ng isa niya kahapon, sir, narin. Ang tanong, mayroon bang narin?
Papayag ka ba? Gagawin sa iyo ang ikaw ang makulong? Hindi! Dapat, kung sino ang sararin, siya ang makulong. Yes. Ganun po. Nakulong siya! Sir, gusto mong malaman kung anong totoong kwento ng buhay ni Sara Balabagan? Gusto mo malaman? Sagot. Oo. Okay. Ito, ang totoong kwento ng buhay ni Sara Balabagan. Nakulong siya. Pero inatin po siya na ripin or gahasain. Ang kanya ginawa, lumaban. Itinatanggol ang kanyang sarili. Oo. Ang kanya, amo, kopya, ang kamali, itinulong siya. Ang nakula na kamataya. Soko! Kahawin ni Sir Ma'am, yung nakita ko sa Soko. Kahawin ko na ba? Actually, hagip lang siguro ka ng kami na Sir. Nakulong! At tinatulan ng kamatayan pero dito sa buhay sa Balabagan sa liit ng kamatayan. Sabi ba? Ay, household naman yun eh. Kami ay skilled naman, di ba? Ay, paano naman si engineer na Aquino? Engineer, Jan Aquino, na taga Pangasinan. Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Bakit siya nakulong? Simple lang. Nagka-problema din siya. Maganda posisyon, maganda profesyon. Pero siya ay nagka-problema. Anong problema? Pinagtutulungan siya ng ibang lahi. Anim. Pinagtanggol niya rin ang kanyang sarili. Napatay niya ang isang leader ng ibang lahi. Kaya siya nakulong at tinatulan ng kamatayan. Nakulong man siya, katulad ni Sara, at tinatulan ng kamatayan. Ligtas pa rin po ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan. Sinong tumulong? Walang iba. Magkasama kami ng dating gusto. Kasi former ambassador si Yes. Year 2000. No? Year 2000. Ilang taon ko naging kasama niya. Ambassador ng United Arab Emirates, naging NRC chairman, naging congressman year 2013. Year 2013, congressman siya. Humiwalay ako sa kanya. Nung humiwalay ako sa kanya, siya ay namatay. Nung namatay siya, no? Hinayar ako, itong AMIPA. Ako ang Vice President for Welfare Assistance na naman. Yung President namin ay namatay na naman. Year 2022. 22 na ako. Pandemic, hinayar na naman ako sa dulo. Mr. Sam, you are the right person for me. Kaya mag-report ka sa akin. Kaya nung mag-report ako, sinabi ng kasama niya, Sir, sa'yo na naman siya. Ang tanong niya, bakit kung sa akin si Mr. Sam? Sumagot yung kaibigan niya, Sir, ikaw ang susunod. Sabi na ganun ba? Nagahan kong umalis sa kanya. Mabuti na lamang, nandun pa rin siya. Kaya ako nandito ngayon, nanatili pa rin sa servisyo. Since year 2000, Sir, wala ka pang balak mag-abroad noon. Ako ay nasa servisyo na. Kaya noon, pag may problema, hindi lamang sa labas ng bansa, pati dito sa Pilipinas, yung mga victims of illegal recruitment, no? Lagi nakalive yan sa radio. Hindi lang ako dito sa loob, hanggang sa labas, yan ang trabaho ko. Kaya kung bakit ako nag-video, kasi minsan, hindi ko nakulit sa labas, dito lang sa loob ng bitos. Walang igas. Kaya pag babalita ako noon, pag sinabi sa istrong, mula sa uso makakati ito siya patrol 141 ang nagulat sa pila na tulog na speed pila sa rockets DWIZ. So ako po yun. Year 2017, lumayo na ako sa isang kilalang istasyon. Kung nakang broadcasting naman sa Pilipinas. Pag sinabi, mula sa uso Manila, ito ang RS News. Sabi na ang naglikod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si Kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng bayan. Kaya ako nandito ngayon. Ma'am, maganda bang boses? Maganda bang boses ko, ma'am? Pag nagbabalita. Pero magtatanong ako, ma'am. Naniwala ka ba na lahat ng magagandang boses sa televisions at saka sa radio stations, sila ay magaganda din at gwapo? Naniwala ka ba, ma'am? Tama, hindi. Pero sabi pa, bakit? Hindi lahat. No? So, ma'am, wala yan sa mukha, sa pagiging no?
sa performance. Okay? Kung, sir, gaano ka totoong sinasabi mo? Lahat ditong babanggitin ko, yung ibang babanggitin ko makikita nila. Pag binuksan nyo yung mga naging karanasan sa pagtulong, itry nyo, buksan yung Kaagapay space ECTV. Kung may ron kayong data, itry nyo buksan ngayon para matapos na tayo agad. Try nyo buksan. Luzon, Visayas at Mindanao. Yung channel na yan, kumakalat yan hanggang sa labas ng bansa, lahat ng mga provinces nakakarating yan. Ang daming humingi ng tulong. Mga sinasaktan, binubugbog ng employer hindi pinapasahod, no? Ilang buwan nakauwi ng Pilipinas, wala pa rin sahod. Mapapanood nyo dyan. No? Yan. Yan. Ano buksan nyo? Kaagapay. Space AC TV. Okay? No. Pag nakita nyo, ang gagawin nyo, oh, kulay itim, salamin, sombrero kulay itim, parang cowboy. Pag nakita nyo, no? Nakasombrero kulay itim ha. Pag nakita nyo, walang iba kung hindi ako yan. Nakita nyo ba? Wala, sir? Kaagapay space, ACTV, kasi pinakita kahapon sa akin, yung profile pic, nasa kangkungan. Sabi ko, hindi ako kumuha. Hindi ako nangunguha ng kangkong. Yan. Nakasombrero kulay itim, parang cowboy. No? Pag nakita nyo, i-subscribe nyo. Bakit? Ayaw. Yan. Ako po yan. Kaya, ano man ang mangyari sa labas ng bansa? Nandiyan na? Okay. Dito ka pa lamang sa Pilipinas. Iniisip mo, ini-expect mo na after ng pagpilos, okay ka na. Ay paano kung nangyari sa iyo? Hindi ka pala makaalis. No? Hindi lahat na nagpipilos ay nakakaalis. No? So, anong nangyari? Bakit ang iba victims of illegal recruitment? No? Kaya dapat, ingat. Kasi bakit ang isang OFW, makinig ha, ang isang OFW mula nagpidos at nabisahan dapat 60 to 90 days prior dapat wala na siya sa Pilipinas. Batas ang pag-usapan natin. Dapat wala ka na sa Pilipinas. Dapat nandoon ka na ngayon sa labas ng bansa nagtatrabaho. At dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ni ba? Ha? Ako nga, nandito pa rin ngayon eh. Dapat nasa labas ka na ng bansa. Kasi bakit? Ang iba hindi na nakapagpilos, nakapagbayad na ng placement fee, no? Pag nagbayad ka ng placement fee, magkano dapat? Ang 20,000 mo na sahod, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month's salary. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, Chowking, McDo, mall, hotel, o restaurant, wala sa labagin ko na lugar. Guys, dapat sa loob na agency. At dapat, mayroon ka kulang receipt. Ha? Sabi ni ba? Ha? Resibo. Bakit kami wala? Ang ibig sabihin, may problema. Dapat may resibo. At dapat, sisiguro rin pag nagbayad ka, hindi kahit sa lugar, dapat sa loob ng agency. Malinaw? Ay paano, Mr. Sam? Kasi minsan hindi may iwasan, may nangyari sa amin. Opo, hanggang ngayon walang tigil. Nangyari sa inyo, ang gagawin ninyo, i-inform ang agency. Kasi bakit? Mabigat na kaso yan. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Kaya huwag kang gumawa ng mga bagay